mga balita, idiniit ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang no ransom policy. Ito'y matapos manawagan sa pamamagitan ng pinapakalat na video sa internet ang dinukot na 70 taong gulang German national na si Jürgen Kantner na magbayad ang kanyang gobyerno ng ransom sa halagang 30 milyong piso sa mga bandidong grupo dahil pinagbantaan umano ito na pupugutan ng mga teroristang grupo. Paliwanag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, ang pagbabayad ng ransom sa mga teroristang grupo ay magbibigay ng lakas lamang sa mga ito at bilhin ng katapatan ng mga komunidad na kanilang pinagtataguan. Sinabi pa ni Arevalo na gagawin ang lahat ng militar para mailigtas si Kantner mula sa mga abusayat na dumukot dito. Matatanda ang kinidnap si Kantner habang naglalayag ang kanyang yating Rock All sa karagatan ng Sulu noong Nobyembre. Ang kasama naman nitong 56 na taong gulang na si Sabine Mertz ay ginahasa umano ng mga bandidong grupo. Samantala, patuloy ang pagmomonitor ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitwasyon ng mahigit 1,000 pamilya na nananatili pa rin sa mga open area malapit sa kanilang mga tahanan at gayon din sa 74 na pamilyang nasa Provincial Capital Grounds matapos ang 6.7 na lindol sa Surigao City noong Biyernes. Ayon kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo, nakipagpulong na ang DSWD Caraga Director na si Mita Chuchi Lim kay Surigao City Mayor Ernesto Matugas at sa mga kapitan ng barangay para pag-usapan ang kalagayan ng pamamahagi ng relief goods at mga karagdagang pangtulong na kailangan ng city government mula sa ahensya. Sinabi pa ni Taguiwalo na nakapagbigay na ng 6.98 million pesos na halaga ng tulong sa mga pamilyang apektado ng lindol sa nasabing syudad. Dagdag pa ng kalihim, gumawa na ng action plan na Oplan Linog ang kanyang ahensya sa pamamagitan ng Disaster Response, Assistance and Management Bureau para matulungan ang DSWD Caraga na matiyak ang mabilis na pagdadala ng mga relief assistance sa mga lugar na apektado ng lindol. Samantala, pinabulaanan naman ni Taguiwalo ang lumabas na balita sa social media at komentaryo ng media na naantala ang pamamahagi ng relief goods sa mga residente ng Surigao del Norte dahil kailangan pa umanong hintayin ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte bago ito pamigay noong linggo. Paliwanag pa ng kalihim, hindi gawain ng Pangulo at ng mga opisyal ng kanyang ahensya na paghintayin ng matagal ang mga tao sa pagbibigay lamang ng relief goods. Sumulat siya. Pero ang kaiba niyan, yung ill-boats, di ba may immigration lookout bulletin order sila. Ang kaiba nun, kaysa doon kay Dilima, when si Dilima sumulat din eh. But I expressly permitted her to leave by making an order, yung ADO. Alam naman yung ADO, allow departure order. Sa panahon ni Sombrero, wala akong ini-issue allow departure. Kasi hindi ko pinapayagan eh. Obligasyon ng immigration officer na ipatupad ang ILBO. Wala siyang ADO, kaya dapat pinigilan siya ng immigration officer. Ngayon, kung bakit hindi siya pinigilan ng immigration officer, hindi nakasalanan ng Secretary of Justice. Mula naman to sa NAIA. Naharang daw po sa NAIA, terorista. Magbabalita ng live si RH06 Sherwin Bata Alvaro. Sherwin, ano nakuha? Dennis, naharang ng mga operatibo ng Bureau of Immigration ang pagpasok sa bansa ng isang Pakistani na hinihinalang miyembro ng teroristang grupong Al-Qaeda. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, si Muhammad Arif na dumating sa bansa sa kailang Thai Airways mula sa Bangkok, Thailand noong Sabado sa Aquino Blanche Airport ay naharang. Napatid na nasa listahan ng blacklisted alien ang dayuhan at nasa listahan din ng hinihinalang mga terorista. Dahil dito agad na pinabiyahe pabalik ng kanyang origination flight itong si Arif. Nung presenta umano ni Arif ang kanyang pasaporte sa immigration counter, lumabas na maihit ang kanyang pangalan sa database ng Interpol dahil sa pagkakasama nito sa listahan ng Al-Qaeda sanction list. Lumabas din sa database ng Bureau of Immigration na ang nasabing Pakistani ay kasama sa blacklist order na inusyupan ni dating Immigration Chief Ricardo David noong September 2011 dahil sa pagiging miyembro ng Al-Qaeda. Sa Oriental, Mindoro, sugatan matapos hampasin ng malalakas na hangin ang sinasakyang barko. Naku, kumusta na kaya sila? Alamin natin sa live report ni RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy. Dennis,
Yes, go ahead. Dennis, sampu nga sa mga pasahero ng Fastcraft na Ocean Jet 12 ang nasigatan ng mabasag ang mga salamin ng barko matapos na hampasin ng malaking alon habang nagdalaya patungong Calapan Port dito sa Oriental Mindoro. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson na Commander Arman Balilo, galing Batangas ang Ocean Jet 12 na may sakay na 245 at papalapit na sa Calapan Port nang biglang pagbabayuhin daw ng malalakas na alon. Nabasag ang salamin ng pinto, nagtarsika ng mga bubog kaya nasugatan ang mga pasahero. Pinasok din ng tubig ang loob ng barko kaya nagpanik ang mga pasahero na agad na nagsuot ng kanilang mga life jacket. Sa kabila nito, nagawa pa rin daw ng kapitan ng barko na makadaong sa pier. Agad namang rumesponde ang Calapan Rescue Team at ginamot ang mga sugatang pasahero. Ayon kay Choy Aboboto, hepe daw ng Calapan na Disaster Risk Reduction and Management Office, 10 ang naitakbo na sa ospital pero 6 na lamang ang na-confine ngayon sa Maria Estrella General Hospital. Pinagsisipiti na ng Philippine Coast Guard ang kapitan ng barko ng Marine Protest. Pinapayuan naman ng mga nasasakay ng barko patungong Calapan at Batangas na ipagpaliban muna ito dahil sa malalaking alon. Oo. Yan ang dito. Kuya Boy, so ibig sabihin may itong barko na to, meron silang clearance na to sail, kumbaga magbiyahe. Oo, inabutan lang siguro ng malalakas na alon ng kaya nabasag yung mga salamin ng barko at kaya nagtaksikan yung mga bubog. Kaya doon nasugatan yung mga pasahero. May sakay daw 245 na passenger itong naturang barko ng patungo dito sa Calapan Port, dito sa Oriental Mindoro. I could just imagine, Kuya Boy, siguro nagpanik talaga sila dahil talagang hindi pa naman masyadong malayo nung mga nagkaroon ng mga ganyang balita ng paglubog, no? Oo, at unang-una, siyempre, pag nakita mong malalakas yung alon, nararamdaman mong malalakas yung alon, talagang yung iba nga nahihilo. Ito, nagbaksakan, nabasag pa yung mga salamin, kaya yung doon dahilan, kaya nasugatan yung mga pasahero. Saka bilib ako, may mga video clips pa talaga na talaga may oras talaga sila na makuha yung mga ganyan, Oo, alam mo yung mga millennial na talaga. Ano na, pagka yung iba, kahit na halimbawa may mga aksidente, habang nagkakaroon ng aksidente, nakabunot agad yung cellphone nila At kumbaga sa nalalaman na agad kung ano yung actual na pangyayari, di ba? Halimbawa, Lindol. Yung sa Surigao, may mga kuha na sila na. Dami. At yung iba, lalo na pagka ganitong nagkaroon ng kumbaga sa may mga mas inuuna pa nila yung cellphone na pag-video. Pagpo-post, no? Baka mauna pa yung pagpo-post kaysa humingi ng tulong, no? Wala bang CCTV ba yung barko na yan, Kuya Boy? Hindi na banggit ng Coast Guard. Palagi ko naman siguro meron. Malaki. Usong-uso na ngayon yung kahit malalaking barko, 225 ang pasahero. Ibig sabihin, dapat magkaroon na rin ng yan. Baka siguro halos lahat naman siguro may mga CCTV na rin. At para maging ebidensya, number 1 ebidensya yun. Ano man yung mga mangyayari at namamonitor din. Nagbabalik po ang PTV News. House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez sinabing dapat pa rin kasama ang kasong plunder sa mga krimeng dapat patawa ng parusang kamatayan. Si Jervis Manahan sa detalye. Kung si Speaker Pantaleon Alvarez daw ang tatanungin, dapat patawan ng death penalty ang kasong plunder. Ito'y kahit nagbotohan na ang mga miyembro ng supermajority na nagsasabing reclusion perpetua na lamang ang dapat parusa sa mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang nagkasala ng pandarambong. Oo, sabi ko kanina talagang with what reasons now I will insist that it has to be it. Umani ng batikos ang mga mambabatas nang tanggalin nito ang plunder sa mga kasong dapat patawan ng kamatayan dahil tila inililigtas nila ang mga korap na opisyal ng bansa. Pero sa ngayon, mananatili raw ang plunder sa panukala. Sa March 8 na nakatakdang bumoto ang mga mambabatas kung ipapasa nila ang death penalty bill dahil masyado na raw mahaba ang itinakbo ng mga debate dito, lalo na't ito ang unang panukalang batas na inihain sa kongresong ito.
50 mambabatas ang nakatakdang kumwestiyon sa death penalty. Pero hindi raw ito papayagan ni Speaker Alvarez. Hindi po pwedeng nakasasabit tayo dito sa isang legislation na ito. Marami po pong dapat na tugunan yung Kongreso, mga panukanang batas na dapat natin pasahan. Kinontra naman ito ng minority dahil wala raw dapat itakdang limit sa pagdedebate sa kontrobersyal na batas na ito. We will insist that all of those who would like to interpolate must be given their time to interpolate. And we are going to place this on record. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga kapwa niya mambabatas ngayong Valentine's Day. Let us give roses, not lethal injection. Ngunit tila desidido na si Alvarez dahil finished or not finished, Pass your paper. Nananatili naman ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Sinabi ito ni Presidential Chief Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa paglutang ng report na itatalaga umano si dating Senador Bongbong Marcos sa Department of Interior and Local Government o DILG. Paliwanag pa ni Secretary Panelo, maaga pa para pag-usapan ito dahil may 4 na buwan pa bago magtapos ang 1-year ban ng kumandidato si Marcos sa katatapos lamang pong vice presidential elections. Magkagayunman, desisyon anya ng Pangulo kung may nais siyang baguhin sa hanay ng kanyang gabinete. Pero sa kasulkuyan ay wala namang anyang indikasyon na magkakaroon ng balasahan ng miyembro ng gabinete ng ating Pangulo.